Alam mo bang may isang daliri tayo na hindi lang basta kakaiba? Ang bihira at naiiba siya sa ilang mga daliri natin. Mahihirapan tayong magsulat, humawak o kaya ay magtrabaho kung wala ang isang daliri na ito. Siya ay tinuturing na pinaka-powerful sa lahat ng ating mga daliri. Alam niyo din ba na dahil sa kakaibang hugis nito at function sa ating kamay ay meron pa itong mas malalim na dahilan kung kaya ito ay naiiba. Ang tinutukoy ko ay ang hinlalaki o ang thumb natin. Mukhang simpleng bahagi lang siya ng ating kamay pero dito natin makikilala lalo ang ating sarili. Sa video natin, malalaman natin ang tunay na kahulugan kung bakit ganyan ang hinlalaki na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Welcome back to Patnubay TV. Sa palmistry, ang hinlalaki ay hindi lang isang ordinaryong daliri. Ito ay simbolo ng kapangyarihan, determinasyon at katalinuhan. Ang haba, hugis at marka nito ay maaaring magbunyag kung anong klaseng tao ka at kung paano mo mahuhubog ang iyong kapalaran. Kaya naman sa video natin, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng hinlalaki, ang kanilang kahulugan at kung paano mo ito magagamit upang mas mapalapit ka sa tagumpay. Handa ka na bang tuklasin ang sekreto ng iyong hinlalaki? Unay pag-aaralan natin ang tatlong bahagi ng hinlalaki. Yung dulo, yung gitnang bahagi, at yung base. Ang dulong bahagi ng hinlalaki ay tumutukoy sa kapangyarihan at determinasyon. Kung kaya, kapag ito ay mahaba at matulis, may matinding layunin sa buhay. Ang mga taong may ganitong hinlalaki ay may kakayang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanilang determinasyon. Isang halimbawa dito ay si Steve Jobs. Matindi ang kanyang disiplina at matibay ang loob para itayo ang Apple kahit na siya ay pinaalis sa sariling kumpanya. Kapag naman ang dulo ng iyong hinlalaki ay pabilog, ibig sabihin ikaw ay malikhain o creative at mapagbigay, generous. Ang mga taong may ganitong dulo ng hinlalaki ay may artistic talents at madalas na nagtatagumpay sa sining o kaya ay sa musika. Halimbawa ay si Leonardo da Vinci. Siya ay isang henyo sa likod ng Mona Lisa at ng The Last Supper. Ang kanyang pinakamalikhain o ang kanyang pagiging malikhain ay nagbigay sa kanya ng walang hanggang kasikatan. Dumako naman tayo sa panggitnang bahagi ng hinlalaki. Ito ay tumutukoy naman o sumisimbolo sa katalinuhan at lohika. Kaya kapag ang gitnang bahagi ay mahaba, ibig sabihin ikaw ay matalino, mahusay sa pagdidesisyon at may malalim na pangunawa sa buhay. Isang magandang halimbawa na meron nito ay si Elon Musk, ang henyo sa likod ng Tesla at SpaceX. Ang kanyang analytical mind ang naging susi sa kanyang tagumpay sa teknolohiya at space exploration. Kapag naman ang gitnang bahagi ng iyong hinlalaki ay maikli, madalas umasa sa emosyon kaysa sa logic. Mas mabilis magdesisyon, ngunit minsan pabago-bago ang isip. Kapag naman ang base ng iyong hinlalaki, ito ay tumutukoy o sumisimbolo sa pagmamahal at pagtitiwala. Kapag ito ay makapal at malapad, ikaw ay masayahin, passionate, at may mataas na enerhiya sa buhay. Isang halimbawa na meron ito ay si Oprah Winfrey.
Ang kanyang matibay na loob at malasakit sa iba ang nagdala sa kanya sa pagiging isang global icon sa media. Kapag naman ito ay makitid o mahina, ibig sabihin ikaw ay mahiyain at madalas ay nahihirapan sa emosyonal na koneksyon o hindi ka masyado nakikipag-sosyalan. Dumako naman tayo sa iba't ibang hugis ng hinlalaki at kung ano ang kapalaran na tinutukoy kung ganito ang hugis ng ating hinlalaki. Kapag ang iyong hinlalaki ay mahaba, ikaw ay ipinanganak upang maging leader at meron kang likas na lakas ng loob. Ang mga taong may mahabang hinlalaki ay natural born leaders. Sila ay matalino, matibay ang kalooban at hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok. Halimbawa na meron ito ay si Napoleon Bonaparte, isa sa pinakadakilang general sa kasaysayan. Hindi siya natakot na harapin ang malalaking laban. Pangalawa, kapag maikli ang iyong hinlalaki, ibig sabihin naman ito, ikaw ay madamdamin pero masayahin. Ang mga taong may maikling hinlalaki ay mas emosyonal kaysa sa lohikal. Sila ay madalas nagtitiwala sa kanilang intuition at mas creative. Ang halimbawa na meron ito ay si Pablo Picasso. Hindi siya natakot na sirain ang tradisyonal na sining at lumikha ng sarili niyang estilo. Kapag tuwid ang hinlalaki, ikaw ay disiplinado at mapagkakatiwalaan. Ang mga taong may tuwid na hinlalaki ay mapagkakatiwalaan, matapat at palaging tumutupad sa kanilang pangako. Halimbawa ay si Mahatma Gandhi. Ang kanyang disiplina at prinsipyo naging sandigan ng mapayapang revolusyon sa India. Kapag naman ang iyong thumb ay baluktot o flexible ang iyong hinlalaki, ibig sabihin ikaw ay malikhain at madaling makibagay. Ang mga taong may flexible na hinlalaki ay madaling mag-adjust sa anumang sitwasyon. Halimbawa ay si Bruce Lee. Sa martial arts at filosofiya, siya ay naniniwala sa prinsipyo ng pagiging adaptable o ang tinatawag na be like water. Sa ating hinlalaki ay marami pa tayong makikita tulad ng mga linya at ganito ang ibig sabihin ng mga linyang nakikita natin sa ating thumb. Kapag ang linya ay patayo, ibig sabihin ikaw ay may tagumpay at lakas ang loob. Kapag may malinaw kang patayong linya sa iyong hinlalaki, ikaw ay isang taong determinado na makamit ang tagumpay kahit anong pagsubok ang dumating. Kapag naman ang linya ay pahiga o horizontal, ito ay sumisimbolo sa hamon at pagsubok. Kapag maraming pahigang linya sa hinlalaki, eto, baka ikaw ay maparanoid naman. Nangangahulugan ito na marami kang napagdaanan o pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Pero tandaan natin, ito rin ay patunay na ikaw ay isang matibay na mandirigma. Pangatlong tanda na makikita natin ay yung mga bituin o yung mga star. Kapag meron ganito, tumutukoy ito sa swerte at sa mga hindi pangkaraniwan. Ang pagkakaroon ng hugis bituin sa hinlalaki ay isang napakagandang senyalis ng kasikatan at malaking tagumpay sa buhay. At kung ikaw naman ay mayroong cross, ito naman ay tumutukoy sa pagsubok na kailangan mong malampasan. Ang cross mark sa hinlalaki ay nagpapahiwatig ng isang hamon na kailangan mong lampasan bago mo marating ang iyong pangarap. Ang mga taong meron ito, kadalasan sila ay nagsasabi na pasan nila ang mundo. Pag-usapan naman natin ang anggulo ng hinlalaki at dito natin makikita ang pagkatao natin. Kapag ang thumb mo ay nakahiwalay, umataas ang anggulo tulad na nakikita ninyo sa larawan, ibig sabihin ikaw ay malaya, independent at hindi natatakot sa pagbabago.
Kapag naman mababa yung angulo, yung angle ng thumb natin, ibig sabihin ikaw ay mapagpakumbaba, maingat sa desisyon, at hindi madaling magtiwala. Kapag nakilala mo ang sarili mo sa pamamagitan ng thumb mo, ay maaaring ito ang maging susi para sa iyong matagumpay na kinabukasan. Ang hinlalaki mo ay hindi lamang isang ordinaryong daliri, ito ay isang simbolo ng iyong kapalaran at pagkatao. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang video na ito, ay pwede bang i-like, i-share, at mag-subscribe kayo kung bago pa lang kayo sa aking channel. At kung ano man ang hugis sa inyong hinlalaki, maaari bang i-komento mo ito sa ibaba at pag-usapan natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.